Mga kaso ng kagat ng aso at kalmot ng pusa sa Albay dumarami. Habang sa Marcos, Ilocos Norte, isang lalaki patay sa pananambang. Yan at iba pang balita sa Luzon, hatid ni Michael Sison. 5 tama ng bala sa ulo at katawan ang ikinamatay ng isang lalaki sa Marcos, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, pauwi na ang biktimang si Martin Salga nang tambangan ng 2 lalaking sakay ng isang motorsiklo. Na-recover sa lugar ang isang basyo ng baril. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Sa Lawag City sa parehong lalawigan, nasugatan ng isang mekaniko matapos pagbabarilin umano ng kanyang supervisor sa isang shop ng bus terminal. Ayon sa pulisya, nagtamo ng tama ng bala sa pisngi, tiyan at paang biktimang si Nardo de la Cruz. Napag-alamang dati na umanong may alita ng biktima at suspect na si Jonathan Layugan. Sa ngayon, tinutugis na ng mga pulis ang tumakas na suspect. Inoobserbahan pa rin sa ospital ang biktima. Sa Calamba City, Laguna, inaresto ang isang wanted na karnaping suspect at 6 na kasama nito matapos maaktuhang nagpapat session daw ng mga pulis. Nakuha sa mga suspect ang 2 kalibre 38 na baril, converted na kalibre 22, mga bala, drug paraphernalia at shabu na nagkakahalaga ng 45,000 piso. Sa Padre Garcia, Batangas, balik kulungan ng isang nakatakas na preso matapos mahuli sa bahay ng kanyang mga kaanak sa Laguna kahapon ng umaga. March 6 nang tumakas ang presong si Romel Belen na may mga kasong kinalaman sa iligal na droga. Tumaging humarap sa kamera si Belen pero giit niya, wala naman daw siyang balak tumakas. Sumama lang daw siya sa kapwa presong si Julius Awat na nagplano umano sa pagtakas. Patuloy na tinutugis si Awat. Sa Albay, tumaas ang kaso ng animal bite sa lalawigan. Sa datos ng Animal Bite Treatment Center, umabot na sa halos 1,000 ang bilang ng mga nakagat ng aso at nakalmot ng pusa sa unang 3 buwan ng 2016. Mas mataas daw ito kumpara sa parehong panahon noong 2015. Nag-ikot na ang Provincial Veterinary Services para mabakunahan ng anti-rabies ang mga aso. Yan ang mga balita sa Luzon. Michael Sison reporting.